Magandang araw mga karelasyon. Alam kong marami sa atin ang nakakaranas ng sitwasyon na ito. Yung tipong bigla lang siyang mawawala. Yung akala mo okay pa kayo. Tapos isang araw, tahimik na lang. Walang text, walang tawag, parang bula na lang siya na naglaho. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang pamilyar at masakit na tanong. Ano ang pwede mong gawin kung hindi na nagpaparamdam ang lalaki at gusto mong bumalik sa iyo? So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, huwag mo siyang kulitin o habulin. Ito ang pinakamadalas at pinakamahirap. Sa oras na hindi na siya nagpaparamdam, huwag kang mag-text, tumawag, mag-email, o magpadala ng kahit anong mensahe. Ibigay mo sa kanya ang espasyo na hinahanap niya. At higit sa lahat, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong huminga at mag-isip. Simple lang, kapag hinahabol mo siya, para ka lang nagbibigay ng validation sa kanya. Pinapakita mo na kontrolado ka niya at hindi ka makaka-function nang wala siya. Ang resulta, mas lalo siyang lalayo at magiging kampante na nandoon ka lang palagi. Hayaan mong maranasan niya ang epekto ng iyong kawalan. Number two, mag-focus sa sarili mo. Ito yung self-improvement. Gamitin mo ang panahong ito para pagandahin ang sarili mo. Mag-ehersisyo ka, kumain ng masustansya at matulog ng sapat. Ito ang panahon para subukan ang bagong hobby na matagal nang gustong gawin. Magbasa ng mga libro, mag-enroll ng mga online classes para madagdagan ang iyong kaalaman at mga skills. Pagtuunan mo ang iyong trabaho o pag-aaral. Magtakda ng mga personal na goals at tuparin ang mga ito. Kapag nakita niya na nagiging mas maganda ka, mas malakas, at mas accomplished, magiging masaya ka sa sarili mo. At kapag masaya ka sa sarili mo, mas kaakit-akit ka sa paningin ng iba. Kasama na rin siya. Number three, maging masaya at mag-enjoy. Live your life. Wala siyang karapatang sirain ang buhay mo. Lumabas ka kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Mag-post ng mga masasaya at positibong updates sa iyong SOCMED. Pero tandaan, huwag itong gawing halata na para sa kanya. Ipakita mo na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Ang mga lalaki ay naaakit sa mga babaeng masaya, independent, at may sariling buhay. Kung nakikita niyang miserable ka nang wala siya, hindi yan kaakit-akit. Gusto ng mga tao ang kasama na nagdudulot ng kasiyahan, hindi ng kalungkutan. Ipakita mo na nag-i-enjoy ka sa buhay mo kahit wala siya, at yan ang magpapaisip sa kanya. Number four, hayaan siyang manghinayang or let him miss you. Kapag hindi mo siya kinontak at nakikita niyang masaya ka at nagpro-progress ka sa buhay mo, magsisimula siyang magtanong, bakit hindi na siya nagpaparamdam? Okay lang ba siya? Ito ang pagkakataong mamimiss ka niya. Maaalala niya ang mga magagandang bagay na tungkol sa iyo, ang mga tawa, ang mga moments na magkasama kayo. Ang pagkawala mo ang siyang magpaparamdam sa kanya ng iyong halaga. Kung palaging nandoon, hindi niya mapapansin ang iyong kawalan. Kaya hayaan mo siyang maranasan ang panghihinayang. Number five, iwasan ang pagiging desperado or desperate. Ito ay direktang konektado sa mga naunang mga moves. Huwag kang magmakaawa.
magpakita ng sobrang kalungkutan o mag-post ng mga patama na nagpapakita ng pagiging desperada. Hindi ito kaakit-akit. Ang pagiging needy ay isang malaking turn off. Sa halip, magpakita ka ng kumpiyansa at independence. Tandaan, ang isang babaeng may dignidad ay mas iginagalang at mas hinahangaan. Number 6, ipakita ang iyong pagbabago. Kung may nagawa kang pagkakamali na naging dahilan ng paglayo niya, ipakita mo na nagbago ka na. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya ng direkta. Iparamdam mo sa pamamagitan ng iyong mga action at kung mayroon man sa iyong mga post sa SOCMED. Halimbawa, kung naging masyado kang selosa, ipakita mo ngayon na mas marunong ka ng magtiwala at mas secure ka na sa sarili mo. Kung hindi ka naging supportive, ipakita mo ngayon na ikaw ay isang taong kayang sumuporta at magbigay inspirasyon. Ang mga aksyon na mas malakas kaysa sa salita. Number 7, hayaan siyang mag-initiate ng first move or ng contact. Kung miss ka na niya at nagtataka na siya kung ano ang nangyari sa'yo, siya ang magkukusa na bumalik o magparamdam. Ito ang resulta ng lahat ng iyong ginagawa. Ito ang senyales na iniisip ka na niya. Kapag ginawa niya ito, huwag kang magpakita ng sobrang excitement sa agarang pagbabalik niya. Magpakipot ka ng kaunti. Hayaan mo siyang magpakita ng mas matinding effort. Kung seryoso siya sa pagbabalik, handa siyang pag-igihan ang mga ginagawa niyang pagsusuyo. Number 8, kapag nag-reach out siya, maging kalmado ka lang. Chill, relax ka lang, okay? Nangyayari na ang inaasam-asam mo, mag-message siya o tumawag na siya sa halip na magtanong agad ng bakit ngayon ka lang nagparamdam? Ang tagal na kitang hinihintay. Huwag pong ganon. Hayaan mo siyang magpaliwanag at ipakita ang kanyang interes. Maging neutral ka lang sa una. Obserbahan mo ang kanyang intention at kung gaano siya kaseryoso. Ang iyong pagiging kalmado at composed ay magpapakita ng iyong maturity. Number 9, suriin ang sitwasyon at magtakda ka ng limitasyon o boundaries. Kung nagpakita siya ng interes na bumalik, ito ang oras para pag-usapan ng maayos ang mga problema na naging dahilan ng paglayo niya. Huwag kang mag-atubiling itakda ang mga bagong limitasyon at ipaliwanag ang iyong expectations. Mahalaga na pareho kayong committed na ayusin ang relasyon at hindi lang basta-basta magbalikan ng walang pagbabago. Kung hindi siya handang mag-effort o kung paulit-ulit na lang ang problema, baka hindi talaga siya ang para sa iyo. Ang pag-ibig ay dapat nagpapagaan sa iyo, hindi nagiging pabigat. Ang mga kilos na ito ay nakasentro sa pagpapahalaga sa sarili, pagiging matalino, at pagiging pasensyosa. Tandaan, may mga pagkakataon na ang isang tao ay talagang hindi na babalik. At kung ganoon, hindi ito ang katapusan ng mundo. Ang mas mahalaga ay ang matuto ka sa karanasan, maging matatag at ipagpatuloy ang iyong buhay na may dignidad. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.